Yun. So ayun na nga po. Ay nako, dumating na sa punto na pati si Kap Nino Barsaga gigil na gigil dito kay Maharlika, dito kay General Pulburon, at dun pa sa ibang mga Pulburon vloggers. Ano po, galit na galit mga kababayan. So sabi ko, nung nag-vlog si Kap Nino, kasi nung mga nakaraang vlog niya, kadalasang nakikita ko yung sa PNP, yung mga ginagawa ng mga PNP, mga proyekto ng PNP. So nagulat ako, biglang pinagmumura itong mga Pulburon vloggers kasi daw dahil nga po mga nagpapakalat ng fake news, galit na galit si Kap Nino. So isang beses nakita ko yung live na interview, parang Banat Bay versus yung isang Pulburon vlogger. Sabi ni Banat Bay doon, mas pinapaniwalaan mo si Nino Barsaga, merong may record sa loob ng mental yon. Ganun nga po, no? So kumbaga, pag ganun po kasi, kumbaga yung percentage o yung kredibilidad ng tao hindi mo pwede basta-basta paniwalaan. Kailangan suriin mong maigi, mga kababayan. So meron pa nga tayong tinatawag dyan na kapag ka daw galing sa oblo o merong record sa mental, hindi basta-basta makukulong, no? So napansin ko nung pinagsasabihan at pinagmumura niya sila Pulburon vloggers, mga kababayan, sila Makanyas, sabi ko, parang itong tao na to si Kap Nino mas maayos pang mag-isip kesa sa kanila, po. Kasi talagang si Kap Nino, hindi naman po bias yan sa gobyerno. Bumabanat yan, mga kababayan. Kahit sino binabanatan niya. Pero, kumbaga, nakikita niya yung ginagawa ng ating gobyerno, ng ating Pangulo. Binibigyan niya ng credit yung mga nagiging proyekto na maganda yung nangyayari. Hindi kagaya nitong mga tao na to, na mga Pulburon vloggers na nagpakalat ng mga video na ang sinasabi, may video. Binigyan ng date, January 1, wala. January 5, wala. Ngayon, sa tamang panahon, anak ng tinapa, biglang naging aldab yung kanilang yung panahon. Ako pa, mga kababayan, kung sakali, no? Ganito ang stand ko dyan. Kung sakali na mailabas nila yung Pulburon video na sinasabi nila na sa tamang panahon, kung nangyari yung Pulburon na yon, no? Siguro nung kabataan ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ako babaklas. Pero kung nangyari yan, umpisa nung siya ay tumakbo ng pagka-vice-presidente hanggang ngayon na siya ay presidente niya, nako, sasabihin ko agad sa inyo, baklas agad ang suporta ko, no? Ganun lang kadali. Kung sa panahon na ginawa yan nung kabataan, napakalayo na po nun, no? Hindi na po kasama yon sa dapat pag-usapan. Pero kung nangyari yan nung tumakbo siya at nakalaban niya si Leni Robredo sa pagka-vice pangulo, hanggang ngayon, kung nasa loob ng time frame na yon, baklas po agad ako. Ibang usapan yon. Po? So, galit na galit si Nino. Sabi ni Nino, ang pinakahihintay ko na panahon, yung mategi o matigok, etong si Maharlika. At kaso ang problema dinamay yung pamilya, pati daw yung pamilya. Kumbaga sa akin, yung pagdamay ng pamilya is kumbaga hindi na dapat. Dahil ang lagi lang naman nating nakikitang mukha etong si babaeng nasa Estados Unidos, no? So, galit na galit Biruin mo ba naman, no? Duduraan ko ang iyong ataol kapag ikaw ay natigok na. Biruin mo, sukdulan na yung galit Kasi naman talagang kagaya po nung ibang mga kaibigan namin, mga kababayan, no? Sabi, close ko yan si ganito, ganyan. Kaya hindi ko masyadong pero umabot sa punto na wala na naubusan na ng pasensya. Kaya ngayon bumabanat na din sila pabalik doon sa mga yon. Ano nangyari doon kay General Pulburon? Ang ayos-ayos ng buhay dati, hinahangaan ng taong bayan, tapos biglang lipat ng balitang chismis, balitang tawagin nating balitang puting ahas. Anak ng tinapay yan. Ayun, naloko.
naloko ang buhay. Mukhang talaga pong tutuluyan ng PNP. Although man, ang AFP, kumbaga hindi na lang siya, kasi yung sinasabing hindi siya kakasuhan ng AFP, madami pong yan madaming pwede tayong isipin. It's either, dahil kinasuhan na yan ng PNP, hayaan mo na siya, may kaso na yan, hindi na makakalusot yan. Dahil dati na naman nating kabaro yan sa AFP, hayaan mo na, pagbigyan na lang natin, pag umulit saka nating kasuhan. May mga ganon, pero hindi ibig sabihin na hindi ka kinasuhan, wala kang sala. No po, hindi ibig sabihin wala kang sala. So, ayun po mga kababayan, no? Mas hinanghaan ko kahit na sabihin nyo may topak yan, meron meron record sa mental yan. Mas hahangaan mo kaysa kila Maharlika, kaysa naman po sa mga nagpapakalat ng fake news. Parang ang lumalabas po mga kababayan yung mga pulburon vloggers dahil wala silang maipakita na ebidensya doon sa pinapakalat nilang pulburon video, doon sa pinapakalat nilang pagbawi ng suporta ng AFP at PNP. Nagmumukha sila tuloy na sila yung gumagawa ng issue na parang sila yung may record sa Oblo, no, sa Oblo ng Mandaluyong. Tigilan nyo na yan. Maawa kayo sa taong bayan. Kung may video, ilabas nyo na. Pag nailabas nyo yan, sabi ko nga sa inyo, kung nangyari yan nung panahon ng kabataan niya, tuloy ang suporta ko. Pero kung nangyari yan, simula nung pagtakbo niya ng vice-presidente, baklas ang suporta ko. Ganon ako kadali, ganon kabilis po. Iba na syempre ang usapan mga kababayan kapag panahon niya na siya ay gustong manungkulan sa mamamayang Pilipino, tapos ganun ang ginagawa ng ating Pangulo, baklas suporta agad dapat, no? Pero hanggat wala kayong naipapakitang video, wala, no? 100% kaming nakasuporta sa ating Pangulo at sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi kami magiging bitter, hindi kami magiging kesyo daw, isa pang lumabas sa bibig ninyo. Parang parang tama yung hinala natin na etong mga to kaya naging bitter sa gobyerno kasi may posisyon na gusto na hindi na ibigay. Dahil siguro mga kababayan, ganito yan, election, sige, subukan natin na magkaroon ka ng posisyon sa panunungkulan ko, pero syempre pasa mo resume mo. Nung nagpasa na ng resume, nanalo na ang ating Pangulo, nakita lagapak, hindi uubra dun sa mga posisyon, pasensya ka na, hindi ka pwede dito, no? Hindi naman po porket tumulong sa eleksyon, hindi naman po porket ikinampanya sa eleksyon, kahit na ob-ob, kumbaga ibibigay agad ang posisyon. Hindi po, baka ganun niya, baka nga ob-ob,